Ayan, hello guys! Ako po si Christine and welcome po sa ating channel. So today naman ay mag-check na naman tayo. So today pag-uusapan natin kung bakit nga ba maraming mga nagsasarang mga tindahan or mga sari-sari store. Kasi syempre, very common yan, no? Kung gaano ka-common yung tindahan, yung mga nagtatayo ng tindahan, di ba? Sobrang dami. Ganoon din ka-common na usually sa mga tindahan talaga na maliliit is nagsasara talaga sila. And syempre isa na ako noon sa mga tindahan ko noon na nagsara din. And syempre may mga lessons na hindi naman yun failure, yun ay mga pag meron kang mga napulot doon, hindi failure yun, useful pa rin yun sa iyo dahil meron kang nakuha na lessons doon sa mga karanasan na yun, 'di ba? So meron akong 5 dito na sinulat na maaring baka ginagawa nyo ngayon, para talagang you better watch out, you better not cry. 'Di ba? So, yun, pag-uusapan natin yan ngayon. So, una, ito yung mga dahilan kung bakit maraming nagsasarang mga tindahan. Maybe yung iba, hindi na talaga sila aware na isa yan sa mga pagkakamali na ginagawa. 'Di ba? So, una is, syempre, una talaga, utang na puhunan. I'm not saying na masamang mangutang. Kasi syempre, pag nasa negosyo ka, meron talagang kaakibat na utang yan. Pero, eto kasi, pag galing sa utang, yung puhunan, tapos yung tindahan, yung magbabayad dun sa utang na yon at nagsisimula ka pala sa tindahan, medyo mahihirapan ka talaga. Marami akong kakilala na nagbubukas ng tindahan na galing din sa utang yung pinuhunan nila. Pero meron namang iba na namuhunan sila, inutang nila yung puhunan, pero yung nagbabayad is yung asawa nila, yung sahod nila. Okay lang yun kasi syempre, at least yung kita mo sa tindahan, hindi yan nagalaw, 'di ba? Hindi yan nagagalaw. Napapaikot mo lang siya. At saka pag bago ka pa lang sa tindahan, syempre mahina pa yan. Kaya napakahirap kung yung tindahan na yun ay magbabayad dun sa inutang na puhunan. So, ang ending, mauubos pa rin yun. No? So, yan, better check, no? Baka ginagawa nyo yan. So, eto. Pangalawa, eto, bentang palugi. Ito yung mga nagiging dahilan din na nagsasara yung tindahan. Bentang palugi. Kasi, we always, parang kinukumpare natin lagi yung ating presyo sa ibang tindahan. Actually, it's normal naman. No, syempre dapat competitive tayo. Pero syempre, wag naman yung sa point na paluging-palugi ka na, 'di ba? Syempre kasi minsan hindi natin kinikwenta yung pamasahe natin or yung panggas natin na pagpunta doon sa kasi syempre wag mong sasabihin pag nag-grocery ka hindi ka magugutom, bibili ka pa ng mga kung ano-ano, 'di ba? And dahil nga sa gusto mong sa gusto mo talagang tawag dito makabenta, talagang binibenta mo na siya ng palugi, halos wala ka nang kinikita. So paano na yan, 'di ba? Okay naman yan kung medyo maliit lang yung pinapato mo, kung nasisimula ka pa lang, start ka pa lang, okay lang din naman yun. Pero wag naman halos yung talagang halos wala ka nang kikitain, like for example sa mga papiso-piso, no? Papiso-piso ng mga paninda, yung mga chichirya. Yung iba nga, parang centavos lang yung kita mo. So, 'di ba? For the sake lang na mabenta mo siya, marami kang piso-piso, tapos yun lang yung kinikita mo, wag na lang, 'di ba? Lalo na kung nagsa-start ka pa lang magtindahan, masisira 'yan, guys, kasi yan parang yung iba madali siyang kumunat, no? Tapos piso lang yung tubo mo, centavos lang. Pag may isang diyan, kinainan mo lang yan, wala ka nang kita, 'di ba? So dapat isip-isipin din natin na wag tayong para lang yung mga customers atin bumili, nagbebenta na tayo ng palugi. Wag naman ganoon, 'di ba? Isip-isipin din natin na meron din tayong mga expenses sa tindahan, 'di ba? So pangatlo, ito, pagpapautang. So na-share na natin 'yan sa mga balikan niyo yung mga videos natin na shinare ko kung paano yung tamang pagpapautang. So, yun nga. Siyempre, marami akong tindahan na nakikita, especially, yung tindahan namin noon, yung tindahan ni Mama. Parang ni-normalize na talaga natin na meron talagang nangungutang, di ba? Tapos, halos
halos everyday nangungutang, tapos sigarilyo, ano pa yan. So, talagang nauubos talaga yung paninda sa pautang, no? Kasi talagang ina-expect natin na magbabayad naman sila, ganyan. What if hindi sila nagbayad? Konti lang yung tinubo mo, tapos magbabayad sila every 15 days. So, hindi ka na napaikot, hindi mo napaikot ng mabilis yung, matagal yung pag-grow, 'di ba? Kasi hindi mo napaikot, kasi nga, matagal nakastock yung pera dun sa inutang ng tao. So, very, very, very important talaga na hinihinay sa pagpapautang. Huwag na yung to the point talaga na ubusan na talaga ng paninda, no? Huwag naman natin paabutin sa ganon. So, syempre, ito, yung pang-apat, syempre, ito na yung ginagawa nating source of income. Sabi ko, sa mga last vlog ko, mga last video natin, okay lang na naman maging main source of income itong tindahan kung talagang sobrang bonggang-bongga na talaga yung kitaan. Talagang boom na yung tindahan mo, okay lang. What if hindi pa naman ganun kalaki yung kinikita mo, tapos siya yung naging source of income? Kasi aminin natin, sa panahon talaga ng kagipitan, no, sa tindahan talaga tayo na nakakakuha. And parang yung iba, nagugulat sila na naubos na yung nila, paninda. Syempre, yan ang kinukuha lahat, walang ibang source of income. Yun lang talaga yung tindahan. So, walang babalik na bayad dun sa mga kinuha natin dun dito sa tindahan, 'di ba? So, ang hirap nun. Kaya nga lagi ko sinasabi, okay lang naman kumuha sa tindahan, basta pag meron ng sahod yung asawa mo, or meron kayo ng sa inyong extra income, ibayad nyo dito para at least hindi siya makalbo naman, 'di ba? So, yun. Eto, number 5, panghuli natin is hindi priority yung tindahan. Kasi syempre, yung iba parang nagtindahan lang for the sake lang. It's either nainggit ka lang sa kapitbahay mo kasi malakas yung benta niya, so iniisip mo pag nabukas ka ng tindahan, malakas din yung kikitain mo, ganyan. Or yung iba naman, for the sake na lang na nagtindahan na lang, alam mo yun, nagtindahan na lang para meron ng pang araw-araw doon sa, makuha na pang araw-araw doon sa pangbaon ng anak, no? Yun yung lagi ko naririnig na para daw may pambaon yung mga anak. No, it's a no talaga yan, guys, na dyan kukunin pa yung pang araw-araw na pambaon sa anak, yung pang snacks, kasi talagang mauubos yan. 'Di ba? Ako nga sa anak ko, hindi naiinis ako pag lagi naka-biscuits, kasi syempre aside sa hindi sila nabubusog, mahal yung biscuits, 'di ba? Kaya lagi akong nagluluto talaga. So kung nagpo-follow kayo sa aking main channel, sa Our Family Budget, doon sinishare ko yung mga budgeting tips ko. 'Di ba? Konektado pa rin dito sa ating tindahan. Nagba-budget ako doon, guys, lahat ng mga natin. So kung meron kayong time, bisitahin nyo yung aking main channel na Our Family Budget, diba? Sa aking Facebook page, Our Family Budget Christine. So, follow nyo ako doon. So, yun. Doon ako laging talagang nagluluto ako. Kasi syempre, mga lalaki yung kasamahan ko sa bahay. So, kailangan magluto. Kasi syempre, kulang yung biscuits. Hindi sila bubusog, guys. Maya-maya, nagugutom na naman. O, diba? So, yun. So, kailangan i-priority natin yung ating tindahan. Wag lang for the sake na karirin mo na. Nagtindahan ka lang din naman, karirin mo na, 'di ba? Kasi syempre, talagang malaking tulong talaga yung tindahan sa ating pamumuhay, guys. Pero wag naman tayong dumepende talaga doon sa tindahan, no? Makakatulong siya sa atin, pero dapat din natin tulungan siya, yung ating tindahan na lumago din, 'di ba? So, yun lang. Yan lang naman yung share ko sa inyo ngayon. And sana meron kayo napulot dun sa aking mga sinabi. And magkita-kits tayo sa susunod na ating mga video. And see you in the next video. Bye!